Pinanood ng isang babae si Jericho sa pamamagitan ng magic crystal sa kanyang enchanted forest. Musal ito ng dasal at makikita si Prinsipe Jericho na nakatayo sa loob ng council chamber habang nakaalalay sa kanyang ama. Lumawak ang ngiti ng babae. Jericho Mondragon, isang magandang kapalaran na naghihintay sa iyo. Magsisimula na ang laban para sa iyong kaluluwa. Wika ng babae at ngumiti ng nakakaloko. Sa loob naman ng palasyo, kasalukuyang nakaluhod ang 5 kabalyero sa harap ng hari habang ginugunita sa kanila ang Hall of Ceremony. Bumangon ka, Ginoong Victor, kabalyero ng Terraveda. Bumangon ka, Ginoong Kamar, kabalyero ng Terraveda. Tinututok ni Haring Argo ang espada niya sa kanang balikat ni na Victor at Kamar, na kasama ang mga kabalyerong bagong hinirang, at inutusang tumayo kasama ng 3 tinawag kanina. Samantala, tahimik na nagbabantay ang 2 gwardya sa ilalim ng drawbridge nang biglang sumulpot ang isang nakaputing kabalyero na nakasuot ng fully armor mula sa kung saan. Naalerto ang 2 bantay at bumunot kaagad ng mga espada. Subalit mabilis kumilos ang mahiwagang kabalyero at nakayuko agad matapos siyang tagain ng mga bantay. Gumanti siya ng atake at pinaswing niya ang espada. Nahiwa sa leeg at muka ang 2 at nabitawan ang mga sandata nila. Flash! Flash! Sinundan pa ito ng atake ng kabalyero at bumulagta sa lupa ang mga bantay. Matapos nito, kaswal lang na naglakad ang kabalyero na parang walang nangyari at dumiretso patungo sa stairs ng palasyo. Subalit isang kawal lang nakakita sa kanya at sinugod siya nito. Pinaikot ng misteryosong kabalyero sa kamay ang espada at nagdash sabay nagtapo ng slash sa lalamunan ng gwardya. Ah! Sigaw ng kawal at tumba ito agad. Nagpatuloy muli ang kabalyero, ngunit 2 gwardya naman ulit ang sumalubong sa kanya sa gitna ng main square. Sumugod ang isa at nagbitaw ng daga sa nakaputing kabalyero. Tiyang! Nasalag ng kabalyero ang atake. Umikot siya at sinaksak patalikod ang gwardya. Daing ng gwardya. Dahil dito, galit na sumugod ang pangalawa at tinusok sa tagiliran ang mahiwagang kabalyero. Nakaiwas ang kabalyero. Dumistansya ito ng 1 metro sabay nagdash at tumalon ng mataas. Nahati ang mukha ng kawal matapos mataga ng kabalyero. Bumulwak ang masagana nitong dugo sa labi at lumuwa ang kanyang isang mata. Napaluhod ng gwardya ngunit tinaga pa ito ng kabalyero at humiwalay ang ulo ng gwardya. Natalsikan ng dugo ang armor ng kabalyero, subalit nagpatuloy lang ito sa pag-abante sa palasyo. Pagdating niya sa may tarangkahan, isang kabalyero ang biglang sumulpot at inatake siya ng 2 hawak na espada. Katsang! Tang! Pareho niyang nasalagang atake. Nagtapon sa balikat ang lalaking kabalyero pero nakaiwas ang nakaputing kabalyero. Sumugod ito at tumusok sa sikmura ngunit nabend ng nakaputing kabalyero ang tagiliran. Nakaiwas siya sa karit ng kamatayan. Humahambalos naman sa ulo ang kabalyero pero nakayuko ang nakaputing kabalyero sabay nag-counter ng double slash sa dibdib. Nakita yun ng lalaking kabalyero at nakaiwas. Umatras ito pero nasundan ng kabalyerong nakaputi ng straight left ang atake. Tinamaan sa balikat ang kabalyero. Lumaylay ang balikat nito at kamuntikan ng maputol. Nagdash ang nakaputing kabalyero at naghagis ng diagonal strike sa likod ng lalaking kabalyero. Sigaw ng kabalyero nang bumaon sa likod ang magkakasunod na hiwa at mabilis na nalagutan ito ng hininga.
Pagkatapos nito, sinabit na ng nakaputing kabalyero ang espada sa bewang at pumasok na siya sa palasyo. Napadaan siya sa koridor at nakita siya ng 2 gwardyang nagbabantay sa labas ng council chamber. Sinugod nila ang mahiwagang kabalyero gamit ng dalang mga sibat. Hinugot naman ng nakaputing kabalyero ang kanyang espada at walang pag-aalinlangang sinalubong ang 2 gwardya. Tayo ay nabigyan ng malaking karangalan, ngunit kakibat ng karangalang iyon ang malaking responsibilidad. Mula sa araw na ito, susumpa kayong mamuhay ayon sa saligan ng mga kabalyero. Mangako kayo na uugaliin ang inyong sarili ng may dangal, karangalan at paggalang. Ang mga salita ninyo ay ang inyong sagradong buklod. Wala kayong mahahanap na mas mahusay na sumasailalim sa mga pagpapahalagang ito kaysa sa aking anak na si Jericho. Sundin ng kanyang halimbawa at patunayan ninyo na kayo ay karapat-dapat sa inyong titulo. Patuloy ng hari. Mumaling ang buong konseho sa pinto dahil sa tunog ng labanan ng espada sa labas. Pumasok ang isang naka-full battle armor na nakaputing kabalyero. Ang bagong hinirang naman ng mga kabalyero ay nagsibunot ng kanilang mga espada habang papalapit ang mahiwagang kabalyero. Subalit humakbang si Jericho at binaba ng nakaputing kabalyero ang gauntlet sa harap ni Jericho, na siyang kinuha naman ng prinsipe. Tinatanggap ko ang hamon mo, ngunit kung haharap ako sa labanan, gawin mo sa akin ang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng iyong pagkakakilanlan. Wika ni Jericho. Inalis ng misteryosong kabalyero ang helmet upang ipakita ang kayamanan ng mahabang blonde na buhok. Ang kabalyerong nakaputi ay isa palang babae. Ang pangalan ko ay Melissa. Pakilala ng nakaputing kabalyero na siyang ikinagulat at kinamangha ng mga tao sa loob ng konseho. Ang karamihan ng nakasaksi ay kumunot ang mga noo at yung iba naman ay nagsitaasan lang ang mga kilay katulad ni Raya at Michelle. Dahil dito, sumangguni sina Haring Argo at Jericho kay Manu na siyang dalubhasa ng talaan makalipas ng sandali. Hinanap ko ang mga talaan na lumipas sigit sa 3 taon. Wala akong makitang masasabing hindi maaaring magbigay ng hamon ng isang babae. Wika ni Manu. Dapat may ibang paraan para matigil ito. Sambit ni Haring Argo. Ayon sa alintuntunin ng kabalyero, lumilitaw na ang hamon ay ganap na wasto. Paliwanag ni Manu. Mukhang wala na tayong magagawa. Wika naman ni Jericho. Wala kaming alam sa babaeng ito. Hindi ko hahayaan na harapin mo siya sa labanan. Pagpigil ni Haring Argo sa anak. Tinanggap ko ang hamon. Kung tumanggi akong labanan siya, ito ay makikita bilang isang gawa ng kaduwagan. Tugon ni Jericho. Pinatay niya ang 6 na gwardya at isang kabalyero. Hindi mo siya dapat maliitin. Saad ng hari. Hindi ko maaaring hilingin na itaguyod ng aking mga kabalyero ang kodigo habang makikita ako mismo ng sumisira nito. Kailangan ko siyang harapin bukas. Matigas na sabi ni Jericho. Samantala, pinapanood naman mula sa bintana ni Prinsesa Raya sa gitna ng square si Melissa habang nagsasanay mag-isa. Suot pa rin ito ang armor habang winawasiwas sa hangin ang sariling espada. Sino siya? Bakit niya hinamon si Jericho? Parang walang nakakakilala sa kanya. Tanong ni Michelle sabay lapit kay Raya. Pakiramdam ko nakilala ko na siya sa isang lugar. Sagot ng prinsesa. Talaga? Saan mo siya nakita? Kinuha ni Michelle ang isang unan at nilagay sa higaan ng prinsesa. Napaisip naman saglit si Raya. Hindi ko alam. Matipid na sagot niya. Pinanood niyang muli si Melissa na patuloy sa pagsasanay. Pero biglang bumaling ang babae sa kanya at napapitlag si Raya sa bintana. Alam mo ba kung bakit kanya hinamon?
Tanong naman ni Javier kay Jericho nang pumasok ito sa silid ng prinsipe. Umupo siya sa mesa, pinukpok ng martilyo ang isang helmet. Anak ako ng hari, marahil ay naniniwala siya mapapatunayan niya ang kanyang sarili kapag natalo niya ako. Sagot ni Jericho habang paikot-ikot sa sala ng naka-cross arm. Oo, pero ang totoo, ayaw mo siyang labanan, di ba? Wika ni Javier. Wala akong pagpipilian. Kung tumanggi akong labanan siya, tuwag ako. Kung papatayin ko siya, ano ako? Ano ito? Tanong pa ni Jericho. Hindi ka pa nakakaharap ng isang babae sa labanan? Paano kung magdalawang isip ka? Magagamit niya yun sa kalamangan niya sa'yo. Maaari ka niyang mapatay. Saad ni Javier. Akala mo matatalo niya ako? Ani ni Jericho. Pinunasan ni Javier ang mga gauntlet. Sinasabi ko lang naman, kailangan mo maging maingat dahil mukhang bihasa ito sa paggamit ng espada at madaling manipulahin ng isang espada. Turan pa ni Javier. Simula noong nagkaroon ka ng kaalaman sa labanan, ganun ba? Kailangan kong magdala ng mensahe kay Melissa. Kung makikita niyang ginawa ko ito, maaari niya itong tignan bilang isang katuwagan. Kaya ikaw ang pumunta. Dapat mo siyang hikayatin na bawiin ang kanyang hamon. Maotoridad na utos ni Jericho kay Javier. Ilang sandali ang nakalipas, tinungo ni Javier sa guest room si Melissa. Maingat niyang binuksan ng pinto at dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Tumingin si Javier sa paligid, ngunit isang matulis na espada ang biglang tumusok sa gilid ng leeg niya. Napatingin siya sa kaliwa at lumitaw ang seryosong mukha ni Melissa. Napataas ng kamay si Javier nang umikot si Melissa at tinapat sa lalamunan niya ang espada. Anong gusto mo? Tanong ni Melissa. Napaatras at napasandal sa likod ng pinto si Javier habang nanginginig ito sa takot. May mensahe ako para kay Prinsipe Jericho. Nais niyang bawiin mo ang iyong hamon. Walang gana si Jericho na labanan ka. Ngayon, kung aalis ka, bibigyan ka niya ng ligtas na pagdaan sa kaharian. Umalis ka na habang kaya mo pa. Mahabang pahayag ni Javier. Kung walang gana si Jericho na kalabanin ako, siguro dapat na siyang umatras. Sagot naman ni Melissa habang nakatutok pa rin ang espada kay Javier. Hindi niya gagawin yan. Hindi niya gagawin yan. Wala sa kanyang bokabularyo ang umatras sa laban. Wika ni Javier. Kung ganun ay pareho kami. Ani ni Melissa na binaba ang espada at tumalikod ito. Nakahinga naman ng maluwag ang batang mangtatawas. Kung lalabanan mo siya, kailangan niyang tratuhin ka na gaya ng ginagawa niya sa iba pang kalaban. Hindi mahalaga sa kanya kung babae ka. Ani ni Javier. Napalingon si Melissa bigla. Hindi ako humihingi ng espesyal na pagtrato. Sabay tinapon ni Melissa ang espada sa kama. Wala namang atraso sa si Jericho eh. Bakit mo siya hahamunin? Usisa pa ni Javier. Ang mga dahilan ko ay hindi mo maaaring pasukin. Ang amo mo na lang ang alalahanin mo bukas sa aming laban. Saad naman ni Melissa. Huwag mong ilagay si Jericho sa isang posisyon kung saan mapipilitan siyang patayin ka. Wika naman ni Javier. Sino magsasabing hindi mananatili sa aking mga kamay ang buhay ni Jericho? Makahulugang sabi ni Melissa at lumapit ito ng husto. Hindi naman nakareact si Javier. Kinabukasan, pumasok sa tournament ground si Haring Argo at tumayo sa tabi ni Raya at Michelle. Dagsa ang mga tao sa stands ng arena at nagkukumahog sa paghahanap ng mga pwesto para panoorin ang napipintong laban ni Prinsipe Jericho at ng babaeng kabalyero na si Melissa na siyang unang kabalyero na tatatak sa kasaysayan ng Terra Veda. Samantala, inihahanda naman ni Javier sa loob ng tolda si Jericho para sa kanyang laban. Tahimik lang ang prinsipe at walang kaimik-imik. Binigyan mo siya ng pagkakataong umatras. Ano man ang mangyari, wala kang kasalanan.
Wika ni Javier habang sinasabit kay Jericho ang chestplate niya sa likod. Tumunog ng malakas ang mga tambol nang maglakad si Jericho papunta sa tournament grounds habang naghihintay si Melissa sa loob ng arena. Naghiyawan ng mga tao nang masilayan ng prinsipe nila at hindi na sila makapaghintay sa nalalapit na labanan. Nagpalakpakan sila nang pumasok si Jericho sa loob ng arena. Tumayo naman si Haring Argo upang batiin at purihin ng dalawang maglalaban. Ang laban ay ayon sa lituntunin ng kabalyero at ito'y hanggang kamatayan. Wika ni Haring Argo. Lumapit si Jericho kay Melissa at bumulong. Mag-aalok ako sa iyo ng huling pagkakataong umatras. Minumungkahin kong kunin mo na ito. Bulong ni Jericho, ngunit tumingin lang sa kanya si Melissa at umiling. Kung ganun, wala nang atrasan to. Wika ni Jericho at bumalik na siya sa pwesto. Sinuot ni Jericho ang helmet niya sabay hugot ng espada at pinaikot ng ilang beses sa kamay niya bago humarap kay Melissa na naka-fighting stance na. Nagsimula ding mag-fighting pose si Jericho at seryosong tinutok ang espada kay Melissa. Naunang sumugod si Melissa at nagtapon ng right straight kay Jericho. Sinalubong ito ng espada ni Jericho at nagbanggaan ng dalawang sandata. Bumulwak ang maliliit na cricket sa mga talim nang dahan-dahang maghiwalay ang mga espada. Napangiti si Haring Argo at kinabahan naman si Raya. Samantalang namangha naman si Javier sa kakaibang estilo ni Melissa sa pakikipaglaban. Sandaling umikot ang dalawa. Nagpapakiramdaman ng galaw habang kanya-kanyang nakatutok ang mga espada sa bawat isa. Biglang sumugod si Melissa sabay naghagis ng atake. Ngunit sinalag ito ng espada ni Jericho. Tang! Nagsalpukan muli ang dalawang espada. Subalit sumugod bigla sa tagiliran si Jericho pero tinapik ito ng sandata ni Melissa. Nag-counter si Melissa at nagbagsak ng atake sa ulo. Pero nakatunog si Jericho. Hinarang niya ang espada at nasalag ang atake. Biglang nagdash si Melissa, mabilis na yumuko at tumusok sa sikmura. Ngunit nakatalon si Jericho sabay unday ng saksak pero nakailag agad si Melissa. Sumugod si Jericho, mabilis na nagbitaw ng straight left at right kay Melissa. Tang, tang, tang. 4 na straight ang tinanggap ng nakaputing kabalyero. Kaya wala itong magawa kundi harangan ang marahas na atake. Tuloy-tuloy lang si Jericho sa pag-unday kay Melissa, kaya napapaatras na lang ito hanggang sa mabitawan nito ang sariling espada. Nag-iwan ng hiwa sa braso si Jericho. Ah! Daing ni Melissa. Umatras ng 3 dipa si Jericho at nag-fighting stance. Hinila ni Melissa ang mahabang manggas sa braso at tumambad ang malaking sugat nito na malapit sa siko. Tiningnan niya si Jericho habang pinapaikot nito ang espada sa hangin. Pinayagan siyang kunin ng kanyang espada. Nagpalakpakan ang buong crowd sa tuwa kasama na si Javier. Napahinga naman ng malalim si Raya sa kaba. Ngumiti lang si Haring Argo sa tabi niya habang tahimik lang din si Mang Rigor sa tabi ni Javier. Pinulot ni Melissa sa lupa ang espada nito. Muling nag-fighting pose at sumugod kay Jericho. Kyaa! Sigaw ni Melissa at nakisabay din ng prinsipe na walang takot na sinalubong ang atake ni Melissa. Hang! Sang! Nagtapon ng diagonal strike sa Melissa ngunit sinalag ito ng espada. Umikot si Melissa, sabay dash at tumusok sa leeg ni Jericho. Nakaiwas si Jericho. Nag-counter strike ito pero sinalubong iyon ng espada ni Melissa. Hag! Hag! Ilang beses na naghampasan ng mga taga-ang dalawa sa ere hanggang sa makatsyempo si Jericho. Pinaswing niya ang espada sa bandang sikmura ni Melissa pero nakatalon ng babae at di ito tinamaan sa tiyan.
Subalit hindi pa rin siya tinigilan ni Jericho at inatake niya ng husto si Melissa hanggang mapasandig niya ang babae sa stands ng arena. Umunday ng malakas na atake si Jericho, subalit nakailag si Melissa. Crack! Nawasak ang ibabaw ng stands. Napaatras sa mga tao dahil kamuntikan na silang mahagip ng espada ni Jericho. Dahil dito, sinamantala ni Melissa ang pagkakataon at sinipa sa likod ng tuhod si Jericho. Na out of balance ang prinsipe, bumagsak siya sa lupa at nabitawan ng espada niya. Tumalsik din ang helmet niya sa malayo, subalit hindi niya namalayan ng paglapit ni Melissa at tinutukan siya nito sa dibdib. Babangon na sana si Jericho, subalit mas lalong idiniin ni Melissa ang kanyang espada sa dibdib ni Jericho, kaya napahiga sa lupa ang prinsipe. Napabuga tuloy ng hangin si Javier at napatayo naman sa gulat ang hari. Kinabahan din si Raya at maging ang mga tao ay napahiyaw. Mangako ka sa akin at ililigtas ko ang iyong buhay. Sabay tinanggal ni Melissa ang helmet. Anong gusto mo? Tanong ni Jericho. Sumunod ka sa akin 3 araw mula ngayon at tanggapin ang hamon na aking itinakda para sa'yo. Sagot ni Melissa. At anong katangian ng hamon na ito? Usisa pa ni Jericho. Ako na ang magdidesisyon yun. Nasa akin na ba ang iyong salita na tatanggapin mo ang aking hamon na kahit anong mangyari? Seryosong tanong ni Melissa. Nasa iyo ang aking salita. Sagot ni Jericho. Dahil dito, inalay agad ni Melissa ang kamay kay Jericho at tinulungang makatayo ang prinsipe. Lumapit si Melissa sa harap ng grandstand at napatayo kaagad ang hari. Nagbow si Melissa kay Haring Argo at umalis na sa arena. Tahimik siyang sinundan ng tingin ng lahat na hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sinundan ni Mang Rigor sa Melissa upang gampanan ang tungkulin niya bilang doktor. Dahan-dahan namang tiningnan ni Jericho ang ama sa grandstand. Subalit tinignan lang siya nito nang may bahid ng pagkadismaya at umalis na rin sa arena. Nakaramdam tuloy ng lungkot si Jericho dahil halatang nabigo niya ang ama pati na rin ang mga umaasa sa kanya. Wala namang nakaimik sa mga manonood pagkatapos ng matinding labanan. Halos hindi pa rin sila makapaniwala na natalo lang ng isang babae ang kanilang tinitingala at hinahanga ang prinsipe ng Terabeda. Sa may guest room, inalagaan ni Mang Rigor ang sugatang braso ni Melissa. Tinahi niya ang malaking hiwa sa likod ng siko. Pinahiran niya ito ng langis at tinapalan ng puting benda. Maswerte kang hindi masyadong malalim ang sugat. Parang pamilyar ka. Bumisita ka na ba sa Terabeda noong nakaraan? Tanong ni Mang Rigor kay Melissa habang nakaupo ito sa silya. Tumira ako rito maraming taon na ang nakakaraan. Sanggol pa lang ako noon. Ewan ko lang kung maaalala mo pa ako. Paliwanag ni Melissa habang inaayos ang benda sa braso. Napansin tuloy ni Mang Rigor ang suot na silver bracelet ni Melissa na parang sinadyang ipinakita sa kanya ng babae. Napatayo si Melissa at tiningnan ng seryoso si Mang Rigor. Nagpapasalamat ako sa iyong tulong. Sambit ni Melissa. Nagbaw lang si Mang Rigor at umalis na. Samantala, nakadapa naman si Jericho sa ibabaw ng mesa habang tinatanggal ni Javier sa katawan ang chainmail at chest-plated niya. Marahil mas malala pa ito, wika ni Javier. Paano? Anong eksakto? Mas masahol pa ba dito? Tanong naman ni Jericho. Baka napatay ka na niya, sagot ni Javier. Parang hindi ko makayanang harapin ang lahat. Hindi pa ako nakakaramdam ng sobrang kahihiyan sa buong buhay ko. Natalo ako ng isang babae. Dismayado si Jericho. Sa totoo lang, medyo nakakatawa kung iisipin mo. Ay, hindi pala. Saad ni Javier.
Hindi. Parang sinasabi mong natalo ako dahil babae lang ang nakalaban ko Pero parang tama ka. Nag-aalala din ako na baka masaktan ko siya. Kaya naman nanalo siya. Palusot ni Jericho at umupo sa silya. Hindi ka mukhang nagbigay Ani ni Javier pero tiningnan siya ng masama ni Jericho. Isasara ko na ang bibig ko. Sabi ni Javier. Pagkagat ng dilim, naisipang dalawin ni Raya si Melissa sa guest room nito. Kumatok siya sa pinto ni Melissa, subalit hindi ito nakalak kaya pumasok na lang siya at sinara ang pintuan. Biglang lumabas si Melissa sa dressing room na kakatapos lang din magbihis at nagulat ito nang makita si Raya na nakapasok sa loob. Hindi ko sinasadyang manghimasok. Gusto ko magpakilala. Ako si Princess Raya. Banayad na pakikilala ni Raya sa sarili. Alam ko kung sino ka. Lumapit si Melissa. Kamusta ang braso mo? Nasugatan ka, di ba? Paggalala ni Raya. Malapit na itong gumaling. Mukha kang pagod. Pansin ni Melissa kay Raya. Hindi kasi ako nakatulog na maayos. Sagot naman ni Raya. Alam ko sa sarili ko kung gaano kagulo iyon. Wika ni Melissa. Hindi kaya nagkita na tayo sa isang lugar? Tanong pa ni Raya. Umiling si Melissa. Natutuwa ako na nagkita na tayo ngayon. Nilapag ni Melissa ang chainmail nito sa kama. Ang ganda ng porselas na yan Papuri ni Raya nang mapansin sa kamay ni Melissa ang silver bracelet nito. Isa itong regalo mula sa aking ina. Pakiusap, gusto kong ibigay ito sa'yo. Isa itong nakakagamot na porselas. Makakatulong ito sa'yo na makatulog na mahimbing. Tinanggal ni Melissa sa kamay ang bracelet at pilit na inabot kay Raya. Medyo na-weirduhan tuloy si Raya. Hindi ko matatanggap yan. Baka pagod ka lang siguro. Mahiwan na kita. Takot na nagtungo si Raya sa pintuan. Sana'y maalala mo na ako ng buong puso. Makahulugang sabi ni Melissa. Napahinto si Raya sa pagbukas ng pinto. Tumangulang siya ng bahagya kay Melissa at lumabas na sa guest room. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin mapakali si Raya sa kanyang pagtulog. Papaling-paling ang kanyang ulo sa unan habang nakapikit at tila may nakikitang di maipaliwanag na bagay sa loob ng kanyang panaginip. Pinagmamasdan lang siya ni Melissa at inahawakan ang bracelet niya. Umusal ng dasal si Melissa at nilagay niya ang bracelet sa dulo ng kama ni Raya. Huminto sa pagkibot sa kama si Raya at nakatulog na ito. Kinaumagahan, inihahanda na ni Melissa sa may gate ang kanyang kabayo para sa paglalakbay. Inaakay naman ni Jericho ang kanyang kabayo palabas ng drawbridge gate at huminto. Naiilang itong tumingin kay Melissa. Binabati kita sa iyong tagumpay. Isa ka mahusay na eskrimador. Ay, babae ka pala. Mahusay na eskrimadora. Lumapit si Melissa sa kabayo ni Jericho. Mayroon ka magandang kabayo. Tumingin si Jericho sa kabayo ni Melissa at hindi napansin ang pagkinang ng mata ni Melissa. Aasahan kong magkikita pa tayo 3 araw mula ngayon. Wika ni Melissa. Paano kita hahanapin? Tanong ni Jericho. Pagdating ng panahon, malalaman mo rin ang daan. Turan ni Melissa. Bumalik na siya sa kabayo. Bahagyang nawirduhan si Jericho. Kung hindi ako sumipot, baka kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ani ni Jericho. Ang landas na dapat mong tahakin ay magiging malinaw sa'yo. Sumakay na si Melissa sa kanyang kabayo at tiningnan si Jericho. Dapat ako magpasalamat sa pagpayag mo makuha ang aking espada. Dagdag pa ni Melissa. Naisip ko pa nga na itago na lang yun. Biro pa ni Jericho. Ngumiti lang si Melissa. Ipinakita mo ang iyong sarili bilang isang taong marangal.
Namana mo ang katangiang yan sa iyong ina. Biglang wika ni Melissa na ikinagulat naman ni Jericho. Kilala mo ang aking ina? Tanong ni Jericho. Kilalang kilala ko siya. Sagot ni Melissa at pinatakbo niya na ang kanyang kabayo. Teka, sandali! Pigil pa ni Jericho, subalit nakalayo na si Melissa. Sa kabilang dako, sinusubukan naman gisingin ni Michelle si Raya sa kanyang kama. Raya! Hinawakan sa balikat ni Michelle si Raya, ngunit wala itong response. Raya? Medyo kinabahan si Michelle. Raya! Malakas na niyugyog ni Michelle si Raya at nagising din ito. Nakahinga ng maluwag si Michelle. Akala niya ay may nangyari ng masama kay Prinsesa Raya. Nakatulog ako na mahimbing. Wika ni Raya. Malapit na magtanghali. Pahayag ni Michelle. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog na mahimbing. Saad naman ni Raya at napahawak sa kanyang ulo. Kukuha lang ako ng damit. Umalis si Michelle. Tumingin sa bintana si Raya, ngunit naispatan niya sa dulo ng kama ang magic bracelet. Pinuntahan naman ni Jericho ang kanyang ama sa palasyo para ipaalam ang balak niyang pagsunod kay Melissa. At anong magiging kalikasan ng hamong ito? Seryosong tanong ni Haring Argo. Hindi niya sinabi, pero nagbitaw ako ng salita na gagawin ko kahit anong mangyari. Paliwanag ni Jericho. Hindi ka dapat nangako sa kanya. Wala kang ideya kung ano ang maaaring niyang gawin sa'yo. Sambit ni Haring Argo. Nasa dibdib ko ang kanyang espada. Wala akong pagpipilian. Sinabi ni Melissa na kilala niya raw si ina. Pahayag ni Jericho. Sinabi niya ito sa'yo? Gulat ni Haring Argo. Halatang nagsisinungaling siya. Pinaglalaroan niya ang pangungulila mo sa iyong ina para madali ka maakit sa bitag. Dugtong ng hari, pero umiling si Jericho. Walang saysay yan. Iniligtas niya ang buhay ko. Katwiran naman ni Jericho. Kinukumpirma tuloy nito ang aking mga hinala. Naniniwala ako na si Melissa ay isang mangkukulam. Paano kakayaan niya natalo ng ganon? Isipin mo nga. Turan ni Haring Argo. Hindi ako naniniwalang gumagamit siya ng mahika. Ani ni Jericho. At sigurado malalaman mo rin na kaisa din siya nila. Sa anumang pagkakataon, hindi ka pupunta para makipagkita sa kanya o tanggapin ang hamon na ito. Maotoridad na utos ng hari. Pero nakapangako na ako. Sagot ni Jericho. Wala akong pakialam kung anong sinabi mo sa kanya. Mananatili ka pa rin sa Terra Veda. Wika ni Haring Argo at desididong ikulong ang anak sa palasyo. Gusto kong marinig kung anong alam niya tungkol sa aking ina. Nagmamakaawa si Jericho. Wala siyang alam. Nagsisinungaling lang siya. Hindi ka pupunta sa kanya. Ipinagbabawal ko ito. Pagdiniin ni Haring Argo. Kaya ko bang sirain ang aking salita? Ani ni Jericho, ngunit sumenya si Haring Argo sa mga kawal. Iatid ang aking anak sa kanyang silid. Kahit anumang mangyari ay hindi siya papayagang umalis. Makapangyarihang utos ng hari. Ikukulong mo ako sa silid? Pumalag si Jericho at natakot lumapit ang mga gwardya. Pinoprotektahan lang kita mula sa sarili mong katangahan. Sagot ni Haring Argo. Pagkagat ng dilim, naglalakad sa pasilyo si Javier papunta sa kwarto ni Jericho. Nalilitong tiningnan ang mga gwardya bago siya pumasok. Bakit nasa labas ng pinto mo ang mga kawal? Tanong ni Javier at pinatong niya sa kama ang dalang basket. Ipinakulong ako ng aking ama at pinagbawalan akong tanggapin ang hamon ni Melissa. Sagot ni Jericho habang nakabaluktot na nakaupo sa may bintana. Pwes, siguro may punto din siya. Ikaw, hindi mo ba alam kung ano ang maaaring ipagawa niya sa'yo? Wika ni Javier at nilagay sa basket ang mga damit ni Jericho. Nakapangako na ako sa kanya.
Ani ni Jericho. Kung gayon, edi pupunta tayo. Saad ni Javier. Napatingin sa kanya si Jericho. Mas matalino ka talaga kaysa sa itsura mo. Magtipon ka na ng mga gamit. Alis tayo mamayang gabi. Oh, at Javier, humanap ka ng paraan para maalis ako dito. Maotoridad na utos ni Jericho. Ngumiti lang si Javier. Maagang umuwi sa bahay si Javier upang maghanap ng kagamitan para itakas si Jericho. Delikado man ang gagawin, subalit wala na siyang choice dahil mas takot siya sa prinsipe kaysa sa hari. Pagdating ni Javier sa bahay ay nabungaran niya ang tiyuhin na kasalukuyang sinishake ang isang tube na pinag-e-eksperimentuhan niyang gamot. Lumapit si Javier kay Mang Rigor. "Kamusta si Jericho?" Tanong ng matanda. Ibig mong sabihin pagkatapos matalo ng isang babae sa harap ng buong Terraveda? Nakita ko siyang masaya. Sagot ni Javier. Sa nakikita ko, mas masaya ka pa sa nangyari. Nakangiting wika ni Mang Rigor. Siguro, konti. Nakakita si Javier ng lubid sa ilalim ng desk ni Mang Rigor. Lumapit siya sa mesa at nagkunwaring may giniling para sa tiyuhin habang inilalagay ang lubid sa ilalim ng kanyang damit. Parang ahas na gumapang ang lubid papunta sa ilalim ng pantalon ni Javier. Napapitlag si Javier nang pumasok ang lubid sa kanya at napansin siya ni Mang Rigor na parang hindi mapakali. Tiningnan siya ng may pagdududa ng tiyuhin pero pinagpatuloy lang niya ang pagbayo ng isang halaman sa malaking bowl para hindi siya mahalata. Kalahating oras na nakalipas, pumasok si Javier sa silid ng prinsipe at naabutan niyang nakabihis na ng chainmail si Jericho. Nakuha ko na ang mga gamit. Wika ni Javier. Javier, imahinasyon ko ba to o tumataba ka lang ngayon? Pagtataka ni Jericho. Itinaas ni Javier ang kanyang kamiseta upang ipakita ang lubid na nakabalot sa kanyang katawan. Napangiti si Jericho, sabay napailing sa kalokohan ni Javier. Maya-maya pa ay naghahanda na si Javier sa pag-angkla kay Jericho habang ito ay umaakyat sa bintana. Tiningnan ni Jericho si Javier na may bahid ng pagdududa habang nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa lubid. Sigurado ka bang may lakas ka para hawakan ako? Tanong ni Jericho. Oo, mas malakas ako kaysa sa itsura ko, no? Sagot naman ni Javier. Nagsimulang mag-slide si Jericho sa kalagitnaan ng kastilyo at nadala si Javier sa puwersa. Umiksi sa kamay niya ang lubid at nataranta kaagad si Javier. Anong ginagawa mo? Ibaba mo pa ang lubid! Utos ni Jericho. Wala nang lubid. Hindi ko alam kung makakatagal pa ako. Mahinang sabi ni Javier. Javier, huwag kang magkakamaling bitawan ng Nadulas ang lubid sa kamay ni Javier at unang bumagsak ang mukha ni Jericho sa isang tumpok ng dumi ng kabayo. Napadungaw agad sa bintana si Javier at kita niyang nag-uusok sa inis si Jericho. Halos di niya na makilala ang prinsipe dahil kinain na ng dumi ang mukha nito.